Meron ako napanood na mga clip, kapatid. Again, gusto kong hopefully turuan yung anak ko pagkalaki niya, mapanood niya. Pero ang sabi ng isang comedian na magaling yung wisdom niya, sa palagay niya walang taong tamad. Meron lang mga taong hindi angkop sa kanila yung trabaho nila. At kung may ilalagay mo sila sa trabahong angkop, siguradong magiging masipag sila. And ako somehow I kind of agree. Kasi yung misis ko, tamad siya sa gawaing bahay. Bakit naman siya tamad? Kasi hindi siya angkop sa kanya. Hindi dahil sa ayaw niya, kung hindi dahil, kunwari, nagugas siya ng plato, kailangan niya pa mag-gloves. Parang si mama, parang yung nanay ko. Bagamat yung nanay ko masipag, pipilitin niyang hugasan yun, pero yung kamay nagkakasugat-sugat. Tamad silang maglaba, hindi dahil sa ayaw nila, kundi dahil nagsusugat yung kanilang mga kamay. Yung paglilinis naman nila, napakakupad. Sabi nila, yung makakasama mo daw, similar sa nanay mo. Similar sila sa mga pangit. Charis. Hindi, pero my point is, pero yung asawa ko, masipag naman siya sa trabaho. Trabahong hanap buhay. Kasi, ang work niya ay nasa larangan ng pag-audit. Linya niya yon. Magaling siya doon. Magaling siya mag-audit ng cellphone ko, tsaka ng mga chicks sa cellphone ko. So, masipag siya sa trabaho niya. Kasi angkop sa kanya. So, ang gusto ko sanang ma-advise sa anak ko, kailangan mong hanapin yung trabaho na sisipagan mo kasi gusto mo. Kumari, hanapin mo yun. Meron din namang isang wisdom na sinasabing kahit ano pa yung trabaho mo, mahalin mo. Kasi trabaho yan hanap buhay yan Pag minahal mo yan, kahit hindi pa angkop sa'yo, baka sakali umangkop. Although it's not your strength, pero pag minahal mo yan, I think that's the highest form of looking at things. Hirap akong gawin yon. Sana yung anak ko magawa niya. Pero in a way, nagagawa ko kasi ako ayoko sanang mapagod. Yun nga lamang, masasabi ko hindi angkop sa akin ang pagko-construction. Kasi mataba ako Mataba. Kaya lang, dala ng pagtitipid at dala ng yung kagustuhang matuto. Yung utak ko, gusto kong paraanan yung mga bagay na hindi ko kayang paraanan. So, imbes na mag-iipon ako ng maraming pera para mag-hire ng maraming tao, kukunin ko yung taong gusto kong makasama na skilled, na ka-close ko, na komportable akong kasama sa bahay. At I will do my best, asistihan siya. Hindi naman kasi pwedeng nagwe-welding siya, nakakalat yung mga semento mo doon, yung mga buhangin mo doon. So ako na yung gagawa nun. Kumari, binubuo niya yung gate ko, iipunin ko yung mga buhangin sa sako, ita-transport ko doon sa lugar na hopefully pwede siyang permanente muna doon hanggang sa kailanganin ko siya ulit. Nakakapagod na trabaho yun. Diba? Although pasilip-silip ako sa pag-welding niya, natututo rin ako kahit konti. Yung mga ganon. O kaya, hindi naman pa pwedeng magsasabi ka, ito yung gagawin natin, tapos di mo siya tulungan. O, diba? Habang, kunwari, nagpoporma siya ng pangpundasyon. Pinoporma niya na kasi yun tapos i-install niya na lang Minsan sa gabal, pagka nandoon ako, minsan kaya niya nang gawin mag-isa. Ano yung dapat kong gawin? Lilinisin ko yung paligid ng pagbubuhusan namin ng semento.
Yung daraanan niya, hopefully. Yung mga bato, i-clear ko. Yung mga pinagtibagan namin, nilalatag ko para pag naghalo kami ng simento, simentohan na lang namin. So, kung siya, marunong siyang maglatag ng simento, aayusin yan, i-finish ng ganyan yan. O ako ang gagawin ko, siya yung magle-level-level, ako yung maghahalo ng simento. Hahaluin ko yun, nakakapagod yun. Yung mga batong malalaki, kung maaaring hindi niya nabuhatin, ako na magbubuhat mo kasi siya, kailangan ko siya talaga para sa skill eh. Siya yung may skill sa aming dalawa. Ako yung ako dapat yung laborer kung ganong setup yung kinuha ko. Ako, sa akin dapat yung mas nakakapagod kasi sa kanya yung skill eh. Wala, yun ang mindset dapat mo kung ikaw ay trabahante na yung mga ganon. So, hindi ko siguro strength ang pagtatrabaho ng ganon. Pero in a way, nagiging strength ko rin siya kasi yung utak ko determinado na tangina, kahit hindi ako kasing dunong ng mga construction worker, gusto kong matuto at saka malasakit ko dun sa lugar ko. Minsan kasi kahit mas magaling yung ibang tao sa isang larangan, kung ikaw may sa'yo yun, may malasakit ka dun, ayusin mo yun. Iba yung, minsan lolokohin ka pagka hindi mo alam yung ginagawa ng iba, mas magaling siya sa'yo pero niloloko ka niya. Pero kung tinututunan mo at may malasakit ka dun, lamang ka kasi sa'yo yun eh. Iba yung, sila gusto lang nila kumita eh. Ikaw, pinagmamalasakitan mo, sa'yo yun eh. Diba? So yung mindset mo, yung paano ka magplano, hindi basta-basta. So, to conclude, no, sana yung anak ko, tsaka yung mga viewers, lalong-lalo na yung mga bata pa, o kahit hindi na bata, no, mahanap nila yung para sa kanila, saan ba sila, hanapin nila kung saan sila kikita na gusto nilang gawin. Sana, no, ideally. Yun yung dream ng isang magulang. However, the world is not ideal. So, kapag ka mas konti ang opportunity mo o hindi mo makuha yung ideal, you have to learn na mahalin kung ano yung meron ka. Kung ano, saan ka lang makakapasok na trabaho, saan ka lang kikita, kailangan mong mahalin para pagbutihin mo. Hindi man yun yung strength mo. Kasi mahirap ka eh. Mas limitado ka eh. Yung mayaman, pwede niyang gawin yung gusto niya eh. Diba? Kung ang passion niya, ballet, pwede siyang mag-ballet eh. Diba? Kaso kung wala siyang kapatid o anak na magte-take over ng business, minsan mapipilitan din siyang mahalin yung negosyo nila kasi doon sila yumaman eh. Doon siya nagkaroon ng privilege na mag-ballet o i-pursue kung ano yung gusto niya eh, di ba? Kasi yung mga babaeng ganun na pipilitan silang to take over the business. May ganun din. Sana makuha nung anak ko yon. God bless.